Hello, what's up guys? At ngayon nga po ay ating ireripat itong ating pyesa at ireripat natin dito sa ating nabiling drum nung isang araw. At kung mapapansin nyo, hindi puno ang ating lagayan, hindi puno ang drum. At ngayon na isi-share ko sa inyo kung paano ireripat, paano ko nireripat ang mga halaman o fruit trees ko kapag kulang ang ating lupa. So, ganito lang ginawa ko mga dear. Naku, pasensya na po, maingay ang kalsada. Malapit kasi kami sa kalsada, so maraming nagdadaang mga sasakyan. So, itong tiyesa na aking ireripat ay may kahalong gabi. Ayan, as you can see, merong gabi na tumubo sa kanyang tabi. At yung gabi na yan ay mayroon ng bunga, mga dear. So, ireripat ko rin yan kasi maliliit pa yung bunga niya. So, paghihiwalayin ko sila ngayon kasi nag-aagawan silang nutrients at the same time ay hindi na makahinga ang kanilang mga ugat. So, alam niyo ba mga dear na itong aking drum ay nilagyan ko yan ng, since kulang ang aking lupa, kailangan natin maging resourceful. So, nilagyan ko yan ng mga dahon-dahon na tuyo at yung mga sanga-sanga na pinagtitrim ko sa mga existing na mga sanga sa aking mga tanim-tanim ay inilagay ko doon sa ilalim. Nilagay ko sa ilalim ng drum bago ko inilagay ang lupa. At so, kakaunti lang ang lupa na ating nagamit. Kasi karamihan na nasa ilalim ay mga sanga-sanga at mga dahon-dahon na tuyo na. So, pinatong na lang natin ang kaunting lupa. So, ayan, natanggal ko na ang gabi at ayan, medyo tinitrim ko ng konti ang mga ugat-ugat nitong aking tiyesa para ayun, para hindi masyadong crowded yung kanyang mga ugat. At tinanggal ko na rin yung ilalim kasi may mga bato-bato yan or may mga parang chipboard na nasa ilalim. So, tinanggal ko na rin yun para hindi siya humarang sa mga ugat. So, ayan, nailagay na natin sa ating drum ang tiyesa. So, matangkad na yung ating tiyesa. As you can see ay ayun, mataas na. So, ngayon mga dear, bukod sa inilagay kong mga sanga-sanga sa ilalim at tuyong dahon, ay meron pa akong inilagay na mga kahoy-kahoy kasi meron akong mga extrang kahoy-kahoy na hindi ginagamit, ay inilagay ko na din dito sa gilid ng pot. Pampadagdag puno siya sa ating drum kasi kulang yung ating lupa. So, ayan, para hindi gumewang-gewang ang ating puno, ay nilagyan ko pa ng mga kahoy-kahoy sa gilid, sa loob ng drum. At, ayan, nilalagay ko na rin ang mga existing na lupa na nagkatapon-tapon sa ating pagtatransplant. At, ngayon ay lalagariin ko yung mga existing yan. Ayan, para hindi mapangit tingnan kapag nakikita natin ng ating tanim na may mga existing na nasa pot. Para kasya lang siya sa level ng ating drum. Kaya tinanggal ko yung mga existing na lagari ko. At ayan. So, mga 2 piraso yung nakalagpas yung yung kahoy. So, ayan. At pagkatapos nyan ay lalagyan natin ng another lupa. So, tatabunan natin. Ang kagandahan mga dear, kapag nilagyan natin ng mga dahon-dahon, ang mga sanga-sanga ang ating mga pananim na nasa loob ng ating container, ay kalaunan ay nagiging pataba iyon kasi nabubulok siya. So, yun ang kagandahan nun. Tapos, tipid pa tayo sa lupa. So, ganun ang ginagawa ko sa lahat ng aking transplant at ang result ay okay naman.